Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, Kabanata 3351. Sa sandaling yun, itinago nina Albert at Reese ang kanilang pagkabahala, hindi nila inisip na magbabago ang sitwasyon. Nariyan si Ginoong Ferrer upang makaganti at magtanong kay Daryl, ngunit sa isang sulyap, nais niyang kunin si Daryl bilang kanyang tauhan. Lalo na nag-aalala si Albert habang pinagmamasdan niya ng malapit si Daryl, sana hindi niya tanggapin ang alok. Ang Dayrise Principality ay agresibong lumalawak sa lahat ng dako at mga kaaway sa Heavenly Star Principality. Ang Heavenly Light Academy ay ang nangungunang paaralan sa Heavenly Star Principality. Kung sumali si Daryl sa kanilang academy, ang Dayrise Principality ay magkakaroon ng isa pang malakas na kaaway. Bilang alkalde ng Dayrise Principality, hindi dapat hayaan ni Albert na mangyari yun. Sa sandaling yun, nais niyang payuhan si Daryl na tanggihan ang alok, ngunit nang maalala niya na magkaibigan lamang sila. Hindi niya napigilan na gawin ito, hindi nararapat para sa kanya na maimpluwensyahan ang desisyon ni Daryl. Sa sandaling yun, ngumiti si Ginoong Ferrer at tumingin kay Daryl, kaya, Darren, ano sa palagay mo? Ang tingin ng lahat ay nakatuon lamang kay Daryl dahil ang bawat sa kanila ay may magkasalungat na pagtingin sa kanilang mga mukha. Ngumiti si Daryl, mukhang kalmado, salamat sa iyong kabaitan, Ginoong Ferrer, pinapahalagahan ko talaga ito. Gayunpaman, sanay na ako sa malayang paglibot. Pinahaba ng Ginoo ang kanyang paanyaya, ngunit tinanggihan lang ito ni Darren, galit si Darshan at ang iba pang mga alagad. Gayunpaman, hindi nila ipinakita ang kanilang galit dahil sa paggalang kay Ginoong Ferrer, natigilan din si Ginoong Ferrer at medyo nasiraan ang loob. Tulad ng para kina Albert at Reese, pareho silang lihim na nagbuntong hininga. Sa sandaling yun, nagpatuloy si Daryl, gayunpaman, kung dumalaw ako sa Atlantis. Bibisitahin kita sa akademya, inaasahan kong hindi mo tatanggihan ang aking pagbisita doon. Talagang taos-puso si Daryl nang sinabi niya yun. Kahit na talagang malakas si Daryl at hindi siya natatakot sa sinuman sa mundo, ang pamamaraan sa paglilinang sa mundong ito ay mayroon ding mga espesyalista. Si Ginoong Ferrer ay isang mahalagang tao sa Heavenlight Academy, kaya kinakailangan na makilala din siya. Bukod ron, si Ginoong Ferrer ang nag-aalok upang ilagay ang nakaraan at makipagkasundo, dapat ipakita sa kanya ni Daryl ang ilang paggalang din. Sige, hihintayin ko ang iyong pagbisita ron, sabi ni Ginoong Ferrer, na tumango habang may ngiti na lumitaw sa kanyang mukha. Bagaman medyo nabigo siya na tumanggi si Daryl na maging kanyang mag-aaral, mayroon pa rin pag-asa habang ipinangako niyang bibisitahin ang Heavenly Light Academy sa hinaharap. Matapos silang mag-usap, nagbigay si Ginoong Ferrer kay Daryl ng palm at umalis kasama ang kanyang mga alagad. Sa sandaling umalis siya, tinipo ni Albert ang kanyang mga iniisip. Haha, ikaw ay isang henyo, kahit si Ginoong Ferrer ay nais kang maging alagad, ngunit si Albert, tinapak ang mga balikat ni Daryl. Ngunit si Daryl, kinakabahan ka ba ngayon, na nag-aalala na sasama ako sa kanya? Si Daryl ay isang taimtim na tao at hindi niya maitatago ang naramdaman niya. Siyempre, kung sumali ka sa Heavenly Light Academy, ikaw ay magiging kaaway ko, paano ako hindi mag-aalala? Tumawa siya, pagkatapos ay hinayla niya ang kamay ni Daryl, tayo na, umalis na tayo, dawat tayong bumalik sa pag-iinom. Nasaksihan niya lang ang totoong kapangyarihan ni Daryl, namangha si Albert at hindi ka pani-pani walang nasasabik. Sa sandaling yun, nais lamang niyang bumuo ng isang nahusay na relasyon kay Daryl. Samantala, si Reese na, nakatayo sa tabi nila, ay nagtabi ng pagmamataas at pag-aalipusta na naramdaman niya. Ang labanan sa pagitan mo at ni Darshan ay nakakamulat mata. Mula ngayon, ikaw ay isang kagalang-galang na panauhin ng Sunshine City. Ang mga pintuan ng Sunshine City ay palaging bukas sa iyo, aniya habang siya ay ngumiti ng malawak, mukhang kaakit-akit. Namangha si Daryl sa biglaang pagbabago sa saloobin ni Reese pati na rin ang kanyang nakakaakit na figura. Salamat sa mga pagpapala, binibining alkalde, si Daryl na nakangiti. Pagkatapos, bumalik sina Daryl, Albert at Reese sa pagiging
Kabanata 3352, sina Daryl at Albert ay nagpatuloy sa pag-inom hanggang paglalim ng gabi habang sinamahan sila ni Reese sa buong oras. Umaga kinabukasan, si Daryl ay nagising ni Albert, Ginoong Darren, ang Winston of Heavenly Principality ay umaatake sa Storm City kasama ang kanyang hukbo at labis na natalo. Pinatay si Winston, nagdudulot ito ng kaguluhan sa mga pamunuan. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga punong guro ay hindi lamang oobserbahan. Tiyak na magpapadala sila ng kanilang mga sundalo upang salakayin kami, hindi nila papayagan na maging mas malakas ang Day-Rise Principality. Kailangan kong bumalik sa maharlikang lungsod sa lalong madaling panahon upang mag-estratehiya kasama ang hari, sabi ni Albert, mukhang mahinahon, tumango si Daryl at naunawaan. Si Albert ay may magandang pananaw at isang kwalipikadong commander. Totoo ang lahat tungkol sa sitwasyon sa Roland Continent. Dahil ang Day-Rise Principality ay naglunsad ng isang digmaan, naging matagumpay sila at hindi nawala ng isang labanan. Ang iba pang mga pamunuan ay tiyak na mag-aalala sa sitwasyong ito. Babalik ako sa aking paglalakbay. Kung mayroon mang mangyari, pumunta ka kay Reese para sa tulong, tutulungan kanya hanggat maaari, patuloy ni Albert. Pagkatapos ay nagpaalam siya kay Daryl at pinangunahan ang kanyang mga gwardya patungo sa maharlikang lungsod. Pagkatapos niyang umalis, may nagpadala sa agahan, si Daryl ay kagalang-galang na panauhin ni Reese at lahat ng tao sa alkalde ay hindi maglakas loob na antalahin ang paglilingkod sa kanya. Pagkatapos ng agahan, tumungo si Daryl sa bungad na bulwagan, minsan doon, nakita niya na tinipon ni Reese ang commander ng mga gwardya ng Storm City at nagsasagawa ng diskarte sa pagtatanggol. Sa sandaling yun, si Reese ay nakasuot ng isang mahabang lila na damit na ipinakita ang kanyang kaakit-akit na figura na kasama ng kanyang mapagmataas na aura. Nang makita niya si Daryl na naglalakad, ngumiti si Reese at sumenya sa lahat upang maiwan silang dalawa, Ginoong Darren. Dahan-daang, lumakad si Daryl, ngumiti at sinabi, may kailangan akong gawin na kailangan ng tulong mo. Tungkol saan, sabihin mo sa akin, sagot ni Reese nang walang pag-aalangan. Matapos ang insidente kahapon ng gabi, binago ni Reese ang kanyang mga pananaw kay Daryl at iginagalang pa siya. Huminga ng malalim si Daryl at kumuha ng larawan ng isang napakagandang babae na mukhang isang engkanto, ito ay isang larawan ni Mia Oyeng. Noong siya ay nasa San Mario City, humingi ng tulong si Daryl kay Dominic upang hanapin si Mia Oyeng, nagpinta si Dominic ng maraming mga larawan ni Mia Oyeng at Daryl na pinanatili ang isa sa mga larawan. Ito ang aking kaibigan at noalay kami sa isa't isa, kailangan ko ang iyong tulong upang hanapin siya, tanong ni Daryl. Isang mahabang panahon ang lumipas at wala pa rin siyang balita kay Mia Oyeng, kailangan niyang hanapin siya kahit ano paman. Kinuha ni Reese ang larawan at tiningnan ito habang siya ay nanginginig agad, namangha siya sa kagandahan ng babae. Huwag kang mag-alala Ginoong Darren, kukunin ko ang aking mga tao upang hanapin siya, ngumiti si Reese, asawa mo ba siya? Matapos niyang masaksihan ang kanyang tunay na kapangyarihan, naging mas interesado si Reese sa kanya. Oo, ngumiti si Daryl at tumango. Nang una niyang makilala si Mia Oyeng sa Illusion Virtual World, naging mag-asawa sila sa ilalim ng ilang hindi pangkaraniwang mga pangyayari. Ang mga mata ni Reese ay kumikinang sa isang hindi pangkaraniwang ilaw nang marinig niya yun. Magroon siyang magandang asawa, si Darren ay talagang isang hindi pangkaraniwang tao. Isang kabalyero na may suot na sandata ang biglang pumasok, ulat ng katayuan, nakatanggap lang kami ng balita na ang 5 mga pamunuan ay nabuo ng isang hukbo ng alyansa. Naghiwalay sila sa 2 kupunan. Ang isang kupunan ay patungo sa Storm City upang tulungan ang Crescent Moon Principality sa pagkuha ng lungsod. At ang iba pang kupunan ay patungo sa Sunshine City, magalang niyang sinabi kay Reese. Nanginginig ang katawan ni Reese nang marinig niya yun, nakakaramdam ng labis na pagkabigla at galit. Kabanata 3353, ang 5 pamunuan ay nabuo ng isang hukbo ng alyansa, natigilan si Daryl. Magaling talaga si Albert sa paghula sa hinaharap. Nang nagpaalam siya sa akin kaninang umaga, inaasahan na niya ang 5 mga pamunuan na sumali sa puwersa. Sino ang mag-aakala na mabilis itong mangyari, ngumiti si Daryl. Bumalik sa katinoan si Reese at tinanong ang kabalyero, gaano kalayo ang hukbo ng alyansa mula sa Sunshine City, halos 50 kilometro ang layo, agad na sumagot ang kabalyero.
50 kilometro, darating sila sa loob ng 2 oras, napasimangot si Reese, napagtanto kung gaano mapanganib at kagyat ang sitwasyon. Ipunin ang lahat ng aming mga gwardya at dagdagan ang aming mga panlaban, gayon din, kumuha ng tulong mula sa Greenwood City nagmamadaling utos ni Reese. Ang Greenwood City ay hindi masyadong malayo sa Sunshine City, kung mabilis silang kumilos, ang mga iba pang mga gwardya mula sa Greenwood City ay makakarating sa 1 oras. Opo, alkalde, agad na sumagot ang kabalyero at tumakbo palabas ng pangunahing bulwagan. Matapos siyang umalis, binuksan agad ni Reese ang mapa ng Sunshine City at nagsimulang nagsaliksik ng diskarte sa labanan. Sa sandaling yun, tiningnan ni Daryl ang mapa at tinanong, paano mo balak lumaban? Huminga ng malalim si Reese at nagkaroon ng malubhang pagtingin sa kanyang mukha. Ang lokasyon ng Sunshine City ay natatangi at mas ligtas na maglaro ng depensa. Umiling si Daryl, hindi ito gagana kung magpapatuloy ka sa pagtatanggol, tingnan mo. Ang lahat ng 3 panig ng Sunshine City ay napapalibutan ng mga bundok. Kung nasakop ng kaaway ang mga bundok sa lahat ng 3 panig, magagawa nilang palibutan tayo, hindi ito magiging kapaki-pakinabang kahit gaano mo ipagtanggol. Totoo yun, nang inig si Reese at nag-aalala, ano ang dapat nating gawin? Bagaman siya ang alkalde, bata pa siya at hindi pa nakakaranas ng labanan noon. Nang pamunuan ni Winston ang kanyang hukbo upang salakayin ang Sunshine City, maswerteng dumating si Albert sa oras upang ipagtanggol ang lungsod, iyon ang dahilan na nagpapasalamat si Reese kay Albert. Sa sandaling yun, umalis si Albert para sa maharlikang lungsod at si Reese ay walang karanasan sa pakikipaglaban, wala rin siyang kaalaman at maaari lamang humingi ng tulong kay Daryl. Tahimik na naisip ni Daryl, alkalde, kung may tiwala ka sa akin, mangyaring ipadala ang lahat ng mga gwardya sa labas ng Sunshine City upang magtipon kasama ang mga gwardya mula sa Greenwood City, kami ay makikipagdigma sa kaaway sa labas ng lungsod. Kinagat ni Reese ang kanyang mga labi at nag-atubili gag-ana ba yun? Hindi tumugon si Daryl ngumiti-mitiwala sa kanyang ngiti. Sa ilang taon niya sa 9 Continent, si Daryl ay bihasa sa pagbuo ng mga sundalo at ang kanyang reputasyon ay kilala sa buong mundo. Ang mga laban sa The 9 Continent ay madaling nasasangkot ang libu-libong sundalo, ang ibang mga laban ay nasa milyon-milyon. Para sa 6 na mga pamunuan ng Roland Continent, ang bilang ng mga taong nasangkot ay hindi hihigit sa 500 katao. Sa pananaw ni Daryl, ito ay simpleng labanan at hindi mahalagang banggitin. Pagkalipas ng ilang segundo, matapos itong pakikipagtalo kay Reese, tumango siya sa wakas at sinabi, sige, susundin namin ang iyong plano. Pagkatapos ay mabilis siyang gumawa ng mga kaayusan para sa kanyang mga sundalo na sundin ang mga utos ni Daryl at ipinadala ang pangunahing mga gwardya ng Sunshine City upang magtipon sa isang burol sa labas ng lungsod. Sa sandaling yun, libu-libong mga gwardya mula sa Greenwood City ang dumating, ang nangunguna sa kanila ay si Jameson, ang alkalde ng Greenwood City. Nang dumating siya at nakita ang sitwasyon, ganap na natigilan si Jameson. Reese, bakit mo ipinadala ang lahat ng mga gwardya rito? Nakita niya ang 30,000 gwardya mula sa Sunshine City na nagtipon sa burol ayon sa iniutos ni Reese, kasama ang mga tropa na dinala niya. Wala nang higit sa 70,000 mga tanod sa kabuuan, paano nila ipagtatanggol laban sa hukbo ng alyansa ng daan-daang at libu-libong sundalo? Ito ang ideya ni Ginoong Darren, sabi ni Reese, at kinagat ang kanyang mga labi habang tinitingnan niya si Daryl sa tabi niya. Sa sandaling yun, si Daryl ay nagmamasid sa kapaligiran sa paligid niya. Ginoong Darren, natigilan si Jameson, tiningnan niya si Daryl, mula ulo hanggang paa, sino siya? Kabanata 3354. Jameson, ito ang kaibigan ni Albert, si Ginoong Darren, siya ang pumatay kay Winston mula sa Heavenly Star Principality, na nanguguna sa kanyang hukbo ng salakayin ng Sunshine City, sagot ni Reese, na hindi nais na itago ang katotohanan. Natigilan si Jameson nang marinig niya yun, pinatay ng taong ito si Winston, siya ay nasa antas lamang ng banal na hari. Ngunit si Winston ang bunso, pinakamahusay na commander ng Heavenly Star Principality, ang kanyang kapangyarihan ay nasa antas ng banal na karangalan. Matapos na masindak sa loob ng ilang segundo, tinipon ni Jameson ang kanyang mga saloobin at ngumiti. Narinig ko na sina Winston at Albert ay nakipaglaban ng matindi at ang parehong partido ay naubos ang kanilang enerhiya. Iyon ang dahilan kung bakit pinatay ni Darren si Winston.
teknikal na pagsasalita, siya ay nasa tamang lugar lamang sa tamang oras. Nagkaroon ng isang kawalang galang sa kanyang mga salita, ngunit si Daryl ay hindi nabalisa ni Jameson na nakatingin sa kanya. Sa halip nag-aalala si Reese at sinabi, Jameson, hindi mo naiintindihan si Ginoong Darren, siya ay. Gayunpaman, pinigilan siya ni Jameson bago siya matapos sa pagsasalita, Reese, ano pa man yan, ikaw ay isang alkalde. Paano mo papayagan ang isang tagalabas na makagambala sa isang mahalagang bagay tulad ng isang digmaan? Bumalik ka sa lungsod kasama ko ngayon hanggat may oras pa. Si Jameson ay sumimangot at tunog hindi na makapaghintay. Whoosh, whoosh, whoosh. Pagkatapos niyang magsalita, ang tunog ng mga yapak ay narinig mula sa mga gubat sa ilalim ng burol. Pagkatapos, ilang daang libong mga hukbo ng alyansa ang nakita na nakapaligid sa lambak sa isang sulyap ng isang mata. Patay na tayo, namutla ang mukha ni Jameson nang makita niya yun. Nabigla siya at nagalit, gayunpaman, kalmado si Daryl. Sa sandaling yun, ang hukbo ng alyansa ay nasa ilalim ng burol at tumawa nang makita nila ang sitwasyon sa tuktok ng burol. Pagkatapos, ang commander ng hukbo ng alyansa, si Randy, ay sumigaw kina Jameson at Reese, mabilis na naglalakbay ang balita. Hindi ko inaasahan ang tulong mula sa Greenwood City na dumating ng mas maaga kisa sa amin. Ngunit mayroon kang limitado lamang ang lakas nyo at lahat kayo ay nagtipon sa burol. Pinaplano mo bang patakbuhin kami, hahaha? Dahil sa lokasyon ng Sunshine City, mas maganda na ipagpatuloy ang depensa, gayunpaman, sina Reese at Jameson ay nagtipon sa tuktok ng burol, na siyang katuwa-tuwang tingnan. Matapos magsalita ni Randy, ang hukbo ng alyansa ay sumabog sa pagtawa, si Jameson ay tumingin ng kakilakilabot matapos na mamahiya ni Randy. Kasabay nito, hindi niya nakalimutan na sumulyap kay Daryl, kung hindi ito para sa kanya katawa-tawa na ideya, si Reese at ako ay hindi makakatulong ng ganito. Nag-aalala din si Reese, habang kinukunot niya ang kanyang noo, huwag kayong mabalisa, sabihin sa komandante na lalaban tayo ng maaga bukas, sinabi ni Daryl kay Reese, nakangiti at mukhang walang inaalala. Natigilan ang lahat sa sinabi ni Daryl, napapaligiran na kami sa burol at nasa kritikal na mapanganib na sitwasyon na tayo, nang ahas siyang haminin ang ating mga kaaway sa isang labanan, gusto ba niyang mamatay? Manahimik ka, ito ang lahat ng iyong kasalanan, inilagay mo kami sa kahangalan na ito sa iyong hanggal na ideya, kung matalo tayo sa labanan na ito, papatayin kita, pinagalitan ni Jameson si Daryl. Ngumiti si Daryl nang humarap sa galit ni Jameson, paano mo malalaman na tiyak na matatalo tayo? Mabilis na pinakalma sila ni Reese nang makita niya ang panahunan na kapaligiran, Jameson huminahon ka. Ginoong Darren, ano ba talaga ang plano mo? Sinabi ni Reese kay Daryl, sa sandaling yun, siya ay nabalisa ngunit naniniwala siya na dapat magkaroon ng dahilan si Daryl. Hindi mahalaga kung ano, kahit na si Ginoong Ferrer ng Heavenly Light Academy ay humanga sa kanya. Kabanata 3355, Bamantong hininga si Daryl at tumingin sa paligid ng burol habang sinabi niya, hiniling ko ang laban bukas upang maantala ang sitwasyon, ang totoo ay hindi natin kailangang labanan ang mga ito, matatalo sila bago sumikat ang araw bukas. Nang marinig nila yon, pareho sina Reese at Jameson ay natigilan, ang ating kalaban ay matatalo ng walang labanan, paano ito mangyayari? Di nagtagal, tinipon ni Jameson ang kanyang mga iniisip at hindi niya maitago ang kanyang pag-aalipusta. Tumigil ka, pakiusap, itigil na natin ang usapan na walang kabuluhan, mula sa nakikita ko, wala kang alam. Pagkatapos ay lumingon siya kay Reese, ang mahalaga ngayon ay kailangan nating tingnan ng isang paraan upang makalabas dito bago pa man magdilim ang kalangitan at bumalik upang ipagtanggol ang Sunshine City. Kinagat ni Reese ang kanyang mga labi. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa sandaling yon. Tumingin ka doon. Kung nasaan ang mga burol, may mga ilog na magkakasamang, mukhang pana, sabi ni Daryl na tumuturo sa malayo. Sinundan ni Reese at Jameson ang direksyon ni Daryl at tumingin, nakita nila ang mga ilog na parang isang malaking baw, gayunpaman, paano ito nauugnay sa digmaan na kanilang kinakaharap. Tingnan niyo ulit, ang lokasyon ng araw ng malaking pana ay matatagpuan sa ilalim ng burol, di ba, ayon sa mga pag-aaral ng geomancy. Ito ay tinatawag na isang opposite bow spot, nasaan na ang hukbo ng alyansa at ito ay isang kawalan para sa kanila, sabi ni Daryl. Nang marinig nila yon,
Lahat ay nag-aalsa, binata, hindi ka nakakaintindi. Ano ang opposite bow na ito? Mula sa nakikita ko, sinungaling ka lang, sumigaw si Jameson, hindi makontrol ang kanyang sarili. Sa Roland Continent, wala silang mga kaalam-alam sa pag-aaral ng geomancy, sa makatuwid, sa pananaw ni Jameson, ganap na ginagawa ni Daryl yun upang malito ang lahat. Hindi pinansin ni Daryl ang pagsigaw ni Jameson at ngumiti kay Reese, tiwala ka sa akin. Ipadala ang iyong mga order sa mga sundalo ng kaaway at itakda ang aming labanan para bukas ng umaga. Pagkatapos, kailangan lang nating maghintay para sa gabi, at ang lahat ay malulutas. Hindi nag-atubiling at tumango si Reese, sige. Reese, gusto mo pa rin maniwala sa kalokohan niya? Tanong ni Jameson, sa isang iglap, ang mga sundalo sa paligid nila ay sumang-ayon din, tama yan, hindi namin naririnig ang opposite bow spot. Mula sa nakikita ko, ang taong ito ay gumagawa lamang ng isang dahilan na sinasadya, malalaman niya ang pagkakataong makatakas kapag madilim ang araw. Tama yan, hindi dapat tayo magtiwala sa taong ito, napasimangot si Daryl nang marinig niya ang lahat na sumisigaw. Naipaliwanag ko na ang lahat, ngunit hindi pa rin ako pinaniwalaan. Gayunpaman, walang mga pag-aaral na geomancy sa Roland Continent, mahirap talagang kumbinsihin sila. Sa sandaling yun, tinipo ni Reese ang kanyang mga saloobin, at sinabi kay Jameson, Jameson, kahit na ano ang sinabi ni Mr. Darren na gumagana o hindi, wala talaga kaming ibang mga pagpipilian, sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa labanan bukas, maaari rin tayong bumili ng kaunting oras. Nang marinig nila yon, tumigil si Jameson sa pagsasalita, ngunit patuloy siyang tumitig ng matatag kay Daryl. Randy, lalaban tayo bukas ng umaga, okay ka lang ba dyan? Sumigaw si Reese sa direksyon ng burol. Sa sandaling yun, inaayos ni Randy ang mga sundalo, na bumuo ng isang formation sa burol, naghahanda silang palibutan ang mga sundalo ni Reese at Jameson sa tuktok ng burol. Ano, gusto niyang labanan bukas? Ang alkalde ng Storm City ay sobrang kawili-wili. Nakulong ko na siya sa burol, ngunit mayroon pa rin siyang lakas ng loob na hamanin ako na lumaban bukas ng umaga, natigilan si Randy at hindi maiwasang tumawa. Sige, maglalaban tayo bukas ng umaga. Gayunpaman, ipaalala ko sa iyo, kung sa tingin mo ang pag-antala ng mga bagay upang may ambush kami sa ibang pagkakataon sa gabi, mas mahusay niyong isuko ang plano na iyon. Sigaw ni Randy kay Reese, nakakatawa ang buong sitwasyong ito, bilang commander, si Randy ay hindi rin tanga, maaari niya ng hulaan na ginawa yun ni Reese upang maantala ang oras, ngunit hindi siya nababahala, siya ay may burol na ganap na napapalibutan, kahit isang mouse ay hindi makakatakas, hindi sa banggitin ang libu-libong sundalo.